Parang may ganun, may tinatago, guys. And yun yung nagpa-frustrate para sa inyo. Kasi parang hindi nyo alam, parang nagdududa kayo sa kanya kasi parang hindi nyo alam. Friends with benefits yun. Yun yung gusto kong sabihin. Parang yung iba sa inyo nagdududa kayo kung talagang mahal ba kayo nitong person na to kasi parang feeling nyo yung iba parang friends with benefits. Kaya lumabas dito guys yung friendship energy, no? Kasi parang for some of you parang nararamdaman nyo na parang ito lang, friends with benefits, yung inyong relationship nitong person na to. Alright? Pero kapag kayong dalawa naman yung magkasama, okay naman siya. Hello guys, hello Virgo, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Silip sa Pag-ibig Kapalaran. Ito yung ating love life reading para ngayong October guys, para sa Virgo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang mga kapiksi, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed guys. If in case hindi kayo naka-resonate, pwede nyo panoorin yung video para sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo. Alright? So, dito sa spread na to guys, titingnan natin yung mga influences sa love life nyo. Mga nakaka-influensya sa love life nyo. Meron tayong young female energy. Meron tayong short term na energy. And meron din tayong friendship na energy. So, for some of you guys, maaring nasa friend zone pa lang kayo nitong person na to. Or pwede rin nag-start kayo from friends, short term, tapos naging lovers. Meron tayong energy ng young female. Pwedeng he, she yung relationship nyo. Pwedeng she, mga kapiksi. Pwedeng energy mo to, pwedeng energy ng person mo. Young female, pwedeng literal na medyo bata pa, younger than you. Or for some of you, pwede naman na matanda na pero parang immature pagdating sa relationship, no? Parang hindi alam gagawin, hindi marunong mag-handle ng relationship, hindi marunong mag-handle ng emotions, ganyan. Parang newbie, yeah. Newbie pagdating sa pag-ibig mga kapiksi, pagdating sa pag-handle ng relationship, okay? And then again, no, sabi ko nga, for some of you, maaring maiksi lang itong relationship na to. For some of you, pwedeng friends to lovers. Pwede naging friends kayo panandalian, tapos naging lovers agad kayo nitong person na to. Alright? So, yan yung mga energy na nakita natin dito. Maaring maka-influence sa love life nyo. Tingnan naman natin yung ganap sa love life nyo guys ngayong October. So, ito yung deck na gagamitin natin. Habang sinashuffle ko to guys, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa mga kapiksi natin na gustong yumaman, mag-avail na kayo ng course mga kapiksi. Sobrang ganda talaga niyan. Pag natutunan nyo yung course, uunlad at aasenso talaga yung buhay nyo mga kapiksi. And good news, no? Kasi meron tayong 10% discount. Ngayong buwan ng October, guys, magbibigay ako ng 10% discount sa lahat na mag-avail ng course hanggang October 31. So mag-avail na kayo mga kapiksi habang mainit-init pa. So ito yung energy ng love mga kapiksi. Tapos ito naman yung energy ng earth sign. Kayo ay represent ng King of Pentacles sa ating spread mga kapiksi. So yeah, may mga positive energies dito mga kapiksi, meron ding negative energies. So unahin natin yung mga negative mga kapiksi kasi for some of you maaring nagkakaroon kayo ng problema nitong person mo, which is again guys, normal naman na magkaroon ng problema sa relationship. Meron kayong mga disappointments na
frustration, disappointments. Feeling ko yung person nyo, mga kapiksi, parang hindi siya masyadong masalita. Kaya pinagdududahan nyo siya. Parang hindi siya masyadong masalita, hindi siya masyadong nag-open up sa inyo, and for some of you, parang nahihirapan kayo na makapag-usap dito sa person na to. And parang, parang nahihirapan kayo makapag-usap sa person nyo. Nahihirapan kayo makapag-connect ba? Communicate, mga kapiksi, no? Parang, at saka yung iba sa inyo guys, parang feeling ko hindi naman sa hindi in a relationship, pero parang no label, walang formal. Parang hindi formal na mag-on, ganyan, baka mag-MU. Parang formal na label, mga kapiksi. And yung iba sa inyo guys, parang feeling ko, sa iba hindi naman sa lahat, parang tinatago, no? Parang, pwedeng may feelings kayo sa isa't isa pag kayo, kumbaga parang pag kayo malambing siya, okay siya sa'yo, ganyan. Pero pag sa harap ng ibang tao, parang hindi niya pinapakita na kayo, parang hindi pinapaalam na kayo, ganyan. So parang secret relationship yung iba sa inyo, okay? Parang may ganun, may tinatago, guys. And yun yung nagpa-frustrate para sa inyo, kasi parang hindi nyo alam, parang nagdududa kayo sa kanya kasi parang hindi nyo alam. Friends with benefits, yun yung gusto kong sabihin. Parang yung iba sa inyo nagdududa kayo kung talagang mahal ba kayo nitong person na to, kasi parang feeling nyo yung iba parang friends with benefits. Kaya lumabas dito guys yung friendship energy, no? Kasi parang for some of you, parang nararamdaman nyo na parang ito lang, friends with benefits, yung inyong relationship nitong person na to. Alright? Pero kapag kayong dalawa naman yung magkasama, okay naman siya, sweet siya sa'yo, malambing siya sa'yo, yun nga lang, parang hindi niya pinapaalam sa ibang tao. So, siguro kung gusto niya mawala sa friend zone, syempre, kausapin niyo yung person niyo, di ba? Alamin niyo kung ano ba talaga yung totoong status. And kung ayaw niyo ng ganun, syempre, wag kayong pumayag. Kasi kayo din yung magdidikta. Hindi nila pwedeng gawin yun sa inyo kung ayaw niyo, di ba? So, let them know na hindi ka okay sa ganun, kung hindi ka talaga okay. Otherwise, kung pinapayagan mo, edi parang tawag dito, iti-take niya na okay lang sa'yo na ganun. So, dapat magkaroon din ng expectation, mga kapiksi. Comment down below guys if naka-resonate kayo, kasi hindi naman ito mag-resonate sa lahat. Sa iba naman, mga kapiksi, parang wala naman sa inyo, parang iniisip nyo lang pagka ganun, pero parang hindi rin naman, parang nakikisakay din yung iba sa inyo na okay, sige, okay tayo pag okay, pag hindi, edi hindi, parang ganun, no? Nakikisakay, nakikiagos, no? Nakikiagos sa sumasabay sa agos ng buhay, ganyan. Pero nakikita natin dito guys na parang mas gusto nyong i-focus yung attention nyo sa sarili nyo kaysa dun sa relationship. Kaya parang yung iba sa inyo, okay lang, sige, kung ganyan yung gusto niya, edi go, wala naman din mawawala sa akin. Kasi parang yung iba sa inyo, hindi nyo rin binibigay yung 100% ng emosyon nyo, knowing na parang hindi naman siya masyadong committed, or hindi naman siya masyadong, parang hindi niya ini-involve yung sarili niya. So parang kayo ganun din. Edi kung masaya kayo sa ganito, edi ganito, pero pag hindi, parang wala lang din sa inyo. So hindi nyo din siya masyadong pinapersonal. Pero nakikita natin dito, mga kapiksi, na parang aayaw din kayo sa ganitong klaseng setup, kaya lumabas yung short term, mga kapiksi. Kaya pala lumalabas yung mga ganito. Kasi parang short term lang talaga, for some of you, no? So in case na naka-resonate kayo dito guys, comment down below. Kung hindi, this reading is not for you. Pero nakikita natin na kaya pala lumalabas itong short term tsaka friendship energy, mga kapiksi, kasi parang nakikisabay lang kayo sa agos ng kung ano yung meron, pero dadating yung time na ayaw nyo rin ng ganito, gusto nyo magbago because you love yourself, and parang hindi kayo papayag na gano'n ng short term. So yung iba sa inyo guys, feeling ko magkakaroon kayo ng change of heart. Kayo na mismo yung aayaw sa ganitong klaseng setup. Kung parang magdedemand kayo sa kanya na tayo or hindi tayo. Kung hindi tayo, edi hindi, ayoko na.
move on na ako sa next, maghahanap ako ng para sa akin. Parang ganun yung magsiset kayo ng boundaries with this person and take it or leave it. Parang ganun yung sasabihin nyo sa kanila. Alright? So, yeah. Dapat ganun, di ba? I mean, wag nyo hayaan na sila yung magdikta. 50-50% yung relationship, di ba? So, dapat may agreement, dapat may say kayo, may say sila. Kung ayaw ng isa, edi wag ipilit, di ba? Pero, dapat alam mo rin kung ano yung gusto mo and vino-voice out mo rin siya sa relationship and wag mong hayaan na i-take advantage ka ng ibang person. Okay? Kung mahal mo sila, dapat mahal mo din yung sarili mo. Yun yung palagi mong iisipin. If I love you, I should love myself more because I am more valuable than you. Diba? Diba? Comment down below guys if naintindihan nyo. Dapat wag kayo masyadong nagpapakawawa sa kanila mga kapiksi. Okay? So, comment down below guys if naka-resonate kayo. This reading will not resonate with all, pero if in case naka-resonate kayo dyan, comment down below. So, ito na yung ating love messages, no? Bunot tayo ng isa. Tatlo pala. Habang sinashuffle natin to mga kapiksi, naka-flash sa screen nyo yung ating email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career mga kapiksi, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinaypixitarot@gmail.com. So, ito yung dalawang magkasulungat mga kapiksi. We have released your ex and then merong reconciliation. So, yung iba sa inyo parang, ito yung nakita natin na yung iba kasi sa inyo parang feeling ko bibitawan nyo to. Although, baka hindi nyo pa to ex sa ngayon, no? Kung ito yung current na relationship nyo. Pero parang feeling ko, papunta kayo dito sa magiging ex. Actually, depende kasi parang sinabi ko nga sa inyo na magsiset kayo ng boundaries sa kanya. Take it or leave it, no? Kung papayag siya na kayo magko-commit siya sa'yo, magkakaroon kayo ng reconciliation, tatanggapin mo siya. Pero kung leave it, di ba? Take it or leave it. Kung ayaw niya, parang feeling ko, ili-let go mo talaga siya, kapiksi. So, papipiliin mo siya. And kayo din, parang mamimili kayo dito sa dalawang energy na to, whether you will release them or give them a second chance and maging okay kayo. Alright? Pero, right now, ini-enjoy mo lang itong relationship na to. Itong fun, happy, stirring moments. Yeah. Nagpapatibok ng inyong puso. Kung masaya kayo, bahala kayo. Kayo yan, relationship nyo yan. Basta, walang iiyak. Alright? Okay. So, comment down below, Virgo, if naka-resonate kayo. By the way, guys, ito yung ating 2024 kapalaran. Super nice, super ganda. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing mga kapiksi. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.